Magandang umaga po sa inyo mga busing. Nandito na naman po ang inyong lingkod at tulad ng dati, magbabahagi tayo ng video dito sa ating channel. Ito ay mula sa isang news na kung saan ay tungkol kina Congressman Leandro Libesti at dating Senador Ralph Recto ng kapwa ng Batangas, mga taga Batanggenyo itong mga to. Matindi itong balita nating mapapanood dahil mukhang pinaglalaban itong dalawang to. Alam natin na parehong taga Batangas ito at di natin alam kung ano ang dahilan at inaakusahan si Libesti ng nagpakilalang inutusan para siraan si Executive Secretary Ralph Recto. So bago po natin panoorin ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin lang ang subscription button, isama mo ang notification bell para updated ka sa tuwing tayo mag-upload ng mga bagong video sa channel na ito. So, bago po natin bigyan ng komento, reaction itong ating video, panoorin natin itong news na ito. Isang kasalukuyan natin isang dating kongresistang idinadawit ang isa sa mga babaeng nasagip sa pambubugaw umano sa Maynila nitong Martes. Ang sabi ng babae, may plano raw na iset up at siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Ano kayang motibo at isang congressman ang pinagbibintangan ng sinasabing inutusan na ito, itong suspect na ito rito na kung saan ay nagsalita na sila ay parang inutusan yata ng isang kongresista na ito na walang iba kundi si Leandro Libesti. So dahil ba sa nalalapit na ang election kaya ganito na ang mababalitaan natin o ang mapapanood natin na news. Eksklusibong humarap sa GMA News ang isa sa 5 babae na inabutan ng NBI raiding team sa operasyong kontra human trafficking sa isang hotel sa Manila Martes ng gabi. Ayon kay Jen, di niya tunay na pangalan. Kinausap siya ng kanyang manager noong July 15 at sinabing meron daw silang imimit ng mga tao sa QC. Pero bago sila humarap, nagkaroon daw muna sila ng briefing kasama ang 4 pang babae sa loob ng sasakyan ng kanilang manager. Sabi niya, kailangan namin magawa ng kwento dun sa tao. And sabi niya, much better exchange the story kasi the more na convincing ang is 500,000. 500,000 ang bayad. Ang bayad. Idinitali ni alias Jen ang mapanirang script na pinapagawa raw sa kanila laban sa tinawag niyang senator. Sabi niya, well, ang kailangan nilang sabihin is binubuk nila kayo, binubuk ka ni Senator, tapos magsasex kayo, tapos magtitake kayo ng drugs which is cocaine. And such the story, make it realistic kasi 500,000. Ang senator daw na tinutukoy niyang gagawan nila ng kwento ang dating senador at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto at ang umano'y kausap ng manager niya para gumawa ng kwento si Batangas 1st District Representative Leandro Libesti. Totoo man itong sinasabi ng taong ito ay talagang matitindi na ang problema ng ating bansa ngayon. Alam natin na kahit nung araw ay marami ng ganyan pero parang matindi na mas lalo ngayon ang nangyayaring ganito kapag panahon ng eleksyon at hindi pa naman to kumpirmado talaga na baka mamaya gumagawa lang din ng kwento itong suspect na ito, itong nahuli na ito na tao. Ibiro mo, no? Hinard sila para lang gawin yung ganito tapos yan. Tinuturo niya at alam niya na kung sino daw ang nag-utos. Grabe na talaga, malala na ito. Kausap na daw is si Libesti. Sino Libesti? Congressman. Tapos ang sisiraan daw namin is si Ralph Recto. Ayon kay alias Jen, may kinalaman sa darating na local elections ang gagawing paninira kay Recto. Si Recto at Libesti ay kapwa taga Batangas. Pumunta raw sila sa isang restaurant kung saan naghihintay ang tatlong lalaki. Kasama daw ang isang ipinakilalang Congressman Paras. Si Congressman Paras
ay binanggit din pala rito. Ano ba talaga ang dahilan? Kung ito'y may katotohanan itong mga sinasabi ng taong ito, ano ang ano nila kaya, ano kayang plano ni Ralph Recto sa eleksyon? Tatakbo ng kongresista? Dahil sa ngayon, isa itong alam ko, isang executive secretary ito ngayon ng sa pamunuan ni Bongbong Marcos. Pumunta na kami dun sa event, kinita na po namin si Congressman Paras. Siya nagpakayas. Ito yung manager ko po. Hindi ko po kasi sila kilala lahat eh. Yung congressman, which is nandito po siya sa site namin. Kasi nandun sa unahan is yung attorney daw. Tapos yung isa, wala lang daw siya na nakasalamin. Kinilala niya ang tinutukoy daw niyang bilang si dating kongresistang Jing Paras. Tinuturuan daw sila kung anong sasabihin sa kanilang gagawing statement. Nagsasuggest siya na dapat, what if kaya ganito yung sabihin? Lagi niya inaano yung about sa pera. Na siguro pwede natin gawin is para magamit natin sa kanya is yun, ginagamit niya yung pera ng bayan. Parang gano'n, tapos adik pa. Na ano din ako clear, di ba sir, kailangan nilang naman is yung statement namin nila. Doon ko na nalaman sir na hindi pala kakailanganin nila kami kasi may balak silang padalhin sa sa piskal. So alam doon po nakahanap kami ng video. Yun yung worried ko. Nagkaroon ng second meeting nitong July 26 pero di na raw nagpakita si alias Jen matapos magbago ang kanyang isip. Alam ko sa sarili ko nakagawa ako ng mali. Mali talaga yung ginawa ko. Hindi po tunay yung mga sinabi ko. Puro gawa-gawa lang. Putos lang din. Lumabas na yung video na if ever na makuha nila, at least malinis po yung video yun eh, puro kasi naman hindi po yung tunay. Opo. Sa huli, may mensahe si alias Jen kay Secretary Recto. Sorry, kasi wala sir, dahil lang naman pangangailangan. Ang hirap kumita ng pera ngayon, tapos ang dami ko pang problema. Tuso sila ewan ko sir kung malino ako magtituwala, basta ang alam ko, di talaga ako safe. Sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na wala raw siyang kinalaman sa tila pambababae ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Nagbigay na ng pahayag si alias Jen sa NBI kaugnay sa kanyang mga nilahad sa GMA News. Tuloy-tuloy naman ang pag-iimbestiga ng NBI at inaalam daw kung may iba pang target sa kang paninira. So inyo pong napanood at napakinggan ang mga sinasabi ng taong ito na mukhang ginamit o nagpagamit sa mga taong nais siraan. Kung totoo man na talagang siya ay inutusan at talagang malaking problema na ng bayan natin ang ganitong kalakaran pagdating sa election. So, yun, kung nais mong magbigay ng iyong komento, reaction, opinion na may kaugnayan sa video na ating ibinahagi, mag-comment lang down below. Salamat sa patuloy niyong panonood sa mga binabahagi nating video dito sa channel. Hanggang sa muli, maraming salamat, mabuhay po kayo, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!